pwede daw na si Rodrigo Duterte ay inilipat sa Hague sa ilalim ng Republic Act number 9851. Ano po itong batas na ito? Pag-aralan nga natin, suriin natin ito. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng interview si Justice Antonio Carpio na kung saan ipinahayag niya na pwede naman daw pala na si Rodrigo Duterte ay ipinadala sa Hague sa ilalim ng probisyon ng batas ng Republic Act number 9851. Meron din ako mga kaklase sa BEDA na ito rin ang opinyon. At yun nga ang sinasabi sa akin na basahin ko nga daw po itong batas na ito, yung RA 9851. Well, actually, binasa ko na po siya nung nag-umpisa pa lamang po itong kontrobersiya na ito kay President Duterte. At para sa kaalaman ng marami, ano ba itong Republic Act number 9851? Ito po ang official title ng batas na ito. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. So, in layman's term, ano po ibig sabihin nito? Ito po yung parang version natin ng Rome Statute. Parang isinalin lang natin sa bersyon ng Pilipinas kung ano yung mga nakasaad doon sa treaty natin na pinirmahan noon, yung Rome Statute. Ngayon, sabi nila, pwede daw palang si President Duterte ay inilipad agad sa Hague, sa ilalim ng batas na ito. Pero tama po ba yun? Basahin po natin kung ano yung nakasaad dito sa batas na ito. Ang binabanggit pong provision dyan, pwede nyo pong hanapin ito sa inyong mga cellphone o sa inyong computer, yung Republic Act number 9851, Section 17. Yung pong paragraph na ito na pinag-uusapan natin ay yung pangalawang paragraph nung Section 17 at sabi po dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state, and here it is, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yan. Yun po yung controlling phrase doon. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Para po sa kaalaman ng lahat, yung sinasabi po dito sa provision na ito, kung ang isang tao daw po ay iniimbestigahan na o pinoprosecute na sa ibang bansa o sa ibang husgado, sa labas ng bansa, sa labas ng Pilipinas, maaari nang hindi tayo mag-imbestiga. Bagkus ay i-turn over natin siya doon sa bansa na yon na kung saan siya ay kinakasuhan sa ilalim ng mga treaty, extradition laws or treaties. Ano po yung extradition? Ang extradition po ay isa ring kasunduan. Usually, this is a bilateral agreement. Ibig sabihin, dalawang bansa nagkasundo na kapag ang isang tao na may kaso sa bansa ko ay naandyan sa bansa ninyo, maaari mo siyang ipadala sa akin. At marami po tayong mga bilateral extradition treaties na pinirmahan sa ibang bansa. Ang tanong dyan, meron ba tayong extradition treaty sa Netherlands? Wala pa akong alam na may extradition treaty tayo at hindi po inilipad si Presidente Duterte sa ilalim ng isang extradition treaty. Ang ginagamit po nila dito ay ang Rome Statute. Ibig sabihin po niyan, ito ay isang treaty na pinasok ng Pilipinas. Dalawang bagay lamang po kasi ang po pwedeng basihan upang ikaw ay palabasin ng bansa. Either under a treaty or yung extradition na batas natin mismo dito sa Pilipinas. Ang tanong, sa sitwasyon na ito, meron ba iyong pareho? Sa aking opinyon, wala po. Yung pong sinasabi na extradition treaty na yan, wala tayong pinirmahan sa Netherlands. So, ang pwede lang basihan is the Rome Statute. Ngayon, muli, babalik tayo dun sa argumento natin, dun sa unang video na ginawa ko. Kung applicable yung buong Rome Statute sa atin, dapat applicable yung Article 59, na kung saan mayroong karapatan ang ating dating Pangulo na iharap siya sa competent judicial authority na hindi ginawa ng ating pamahalaan. Ang sinasabi ni Justice Carpio noon ay sa kanyang interview, hindi rin daw applicable sa atin yung Article 59. Napag-usapan na po natin ito. If you apply the rest, the Rome Statute, you have to apply Article 59. Hindi mo pwedeng i-exclude yung isang bahagi ng tratado na ini-insist mo ay basihan ng pag-aresto sa isang tao.
I have the highest respect for Justice Carpio. But kagaya po ninyo at ako, tao din lang po si Justice Carpio. And you have to take his statements within the context of what has transpired in the past. Alam niyo naman po na meron silang hindi pagkakaunawaan ni Presidente Duterte noon pa. At tungkol naman po ito sa issue ng West Philippine Sea. At kailangan pong tingnan natin itong mga argumento nito at ang sinasabi ng mga tao doon sa konteksto na kung bakit nila sinabi ito. I have the highest respect for Justice Carpio. But with all due respect, sir, I think you are wrong in saying na itong 9851 ay applicable dito sa pagpapalipad kay President Duterte sa Hague. Let's call it what it is. Kagaya po yung isang abogado from the DOJ na pinipilit na yung pong Department of Justice daw is the competent authority na binabanggit dito sa Rome Statute. Malayong-malayo po yun sa katotohanan. Never pong naging judicial authority ang Department of Justice. Magkaibang departamento po yan. Ang DOJ is under the executive and the courts, yan po ang nasa judicial branch of our government. Never has the DOJ become part of the judicial system. So, ito po ay isang malaking panlilinlang sa mga tao na sabihin na ang DOJ ay ang competent authority or judicial authority na binabanggit doon sa treaty. Naalala ko ito, para kang yung dati kang 110 pounds lang or 100 pounds na tao, tapos ang dating size mo ay extra small, tapos bigla kang tumaba, pero pinipilit mo na extra small pa rin ang size mo. Ipilit mong isinusuot yung maliit na t-shirt kahit na putok na at hapit na sa iyo at pinipilit mo nang naisuot mo, kasya pa rin. Ganito ang itsura ng ating pamahalaan ngayon. Mukha na siyang katawa-tawa dahil dito sa mga argumento na nasasaad at inilalatag nila sa mga mamamayan. Ang purpose po natin sa paggawa ng video na ito ay hindi lamang po basta kontrahin lahat ang pamahalaan o sino mang mga tao. Ang nais po natin dito is to educate the people at ibigay sa inyo yung sapat na kaalaman upang kayo ang makagawa ng tamang konklusyon. Ako po ay nagtitiwala sa natural na talino at galing ng sambayan ng Pilipino at alam kong makakagawa kayo ng tamang konklusyon nyo kung alam ninyo ang tamang estado ng batas. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Mabuhay po kayo. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.